Tatlong bagay po ang mahalaga sa atin. Our health, our happiness, and our holiness. Amen? Maaari pa nga masabi natin, may tatlong M na mahalaga. Ang maging kang malusog, ang maging kang masaya, ang maging kang mapalad. Amen? But the question is, how can we achieve or have all of these three? Health, happiness, and holiness. Remember this, my dear friends. You should daily seek or search for these three things. Ano po yung tatlong bagay na kailangan mong hanapin araw-araw para ikaw ay maging masaya, malusog, at mapalad? First one, seek inspiration daily. Amen? Nakita po ng mga doktor, isang nakakatulong para po sa kalusugan ng ating mga utak ay inspiration. When you are amazed in life, when you see beauty in life, when you are in awe, ano daw pong epekto nito sa ating utak? Lumuluwang po yung ugat natin sa utak. And that is good para po makadaan ang nutrients, ang hangin, ang dugo. Dahil pag sumikip po ang inyong mga ugat, ano pong mangyayari? Yan po ay stroke. Kaya nga po ang tanong, paano po tayo mai-inspired araw-araw? Well, you have to recognize that everything that is happening in your life comes from God. Everything that you're experiencing is grace. At ano yung expression natin? Pag nakakita ka, nakaranas ka ng napakaganda, napakabuti, nakakamangha, di ba yung salitang wow? Always find that wow factor in your life every day. You will become healthy, happy, and holy. Palagi mong sabihin, ano man ang iyong nakikita, ano man ang iyong nararanasan, wow! Kagising mo pa lang, ano po dapat sabihin mo? Wow! Bakit? Kasi nagising ka, hindi po ba? Paglabas mo sa iyong bahay, makita mo ang iyong kapitbahay, ano po sasabihin niyo? Wow! Buhay pa siya. Ano man ang iyong kinakain, hotdog yan, tuyo yan, dilis yan, kahit nakamatis lang, ano po sabihin nyo? Wow! Kasi hindi ka naman magkakaroon ng pagkain dyan kung hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Amen? Buksan niyo po yung inyong mga wallet. Ano po ang dapat sabihin? Wow! May pera pa. Huwag po kayong magre-reklam. Huwag na huwag niyong sasabihin, Father, wala akong pera. That is the biggest lie that you can say to yourself. Kasi po kahit yung mga pulubi, di ba may pera? Always say, wow! Because it means that you appreciate that God is doing something in your life. Amen? Wag po, edi wow. Magkaiba po ang wow sa edi wow. Pag sinabi mong edi wow, nanlalait ka na. Nangungutya ka na. When you appreciate what God is doing in your life, when you are amazed, when you are inspired that God is gracing you, remember, God will bless you more. Amen? At hindi ko po alam kung alam niyo yung ibig sabihin ng salitang wow. W-O-W. Remember this. It means words of wisdom. Ano po ulit? Words of wisdom. Do you also want to experience real inspiration? Always listen to the Word of God. At napakahalaga po na inspired tayo araw-araw. Dahil pag hindi ka inspired, ano pong kabaliktaran yan? Depressed. Amen? Pag inspired ka, ibig sabihin, nasa iyo ang Banal na Espiritu. At pag nasa iyo ang Banal na Espiritu, anong ibig sabihin? May gana ka, may lakas ka, may buhay ka. Amen? Kaya kahit na puno ka ng utang, kahit na may sakit ka, kahit na nalilito ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay, nalulungkot ka, nagagalit ka dahil sa ginagawa ng iyong asawa, hindi mo alam kung ano magiging solusyon ng iyong mga problema. Seek always to be inspired so that you can overcome any problems in your life. Amen? That is the first. Second, to be healthy, happy, and holy, seek first to understand rather than to judge. Hanapin natin araw-araw, magsumikap po tayo. Unawain mo muna ang iba bago ka maghusga. Mga kapatid, bakit ba nagkakagulo-gulo minsan ang buhay natin? Kasi nauuna tayong nagsasalita kesa dun sa makinig.
Nauna tayong maghusga kesa sa umunawa. Do you want to be happy in this life? Do you want to have health in your mind, in your emotions? Do you want to be holy? Then seek first to understand rather than to judge, to listen more than to speak. May dahilan po bakit ang Diyos ginawa tayong mga tao, hindi nyo napansin? Dalawa ang ating mata, dalawa ang ating tenga, isa lang ang bibig natin. So that we can look more, listen more, rather than speak more. Pero yan yung pagkukulang natin mga tao eh. May pride kasi tayo, gusto natin patunayan, tayong tama. But please, wala kang matutulungan kung palagi mong pinapatunayan na tama ka. Amen? Gusto mong lumalim ang relationship ng bawat isa. Hindi po sa pamamagitan ng pride, ng pagmamataas, at ang paghuhusga. Lumalalim ang ating relasyon, ugnayan sa bawat isa sa pamamagitan ng pag-uunawa at pagpapatawad. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Judge and you will not be judged. So ask yourself, ano ba yung madalas na ugali ko ginagawa ko sa aking buhay? Do I talk more? Do I judge more? We are challenged to listen more and understand more. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan. Seek to be with God always. Mahalaga po na gawin natin ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Pero, tandaan niyo po ito. Bago mo magagawa ang kagustuhan ng Panginoon, alamin mo muna kung anong gusto niya. At paano mo malalaman ang kagustuhan ng Diyos? Kung wala kang ugnayan at relasyon sa Kanya. Kung nga po tayo, diba, ay yung mga magpapamilya, 24/7, 7 days a week, 365 days in a year, magkakasama-sama kayo sa bahay. Pero bakit minsan dumarating yung mga punto at oras na hindi kayo magkaintindihan? Ang tagal na ng oras. May oras tayo na nagsasama pero minsan hindi pa natin maunawaan ang bawat isa. Paano pa kaya natin mauunawaan ang kagustuhan ng Diyos kung pumupunta lang tayo sa simbahan 1 day in a week and we give only 1 hour in our day? Do not expect that you will be doing God's will because you do not have any relationship with God. Pagsumikapan po natin, let us improve our relationship with God. Yes, it is important that you pray. It is important that you go to Mass. It is important that you listen to the Word of God. But ask yourself that question. By doing these things, is my relationship with God becoming deeper? Kumusta na ang aking relasyon sa Diyos? Hindi ko po kayo masisisi dahil ang prioridad natin halos tayong lahat ay ang maghanap buhay. Amen? Kailangan natin ng pera, ng datong. Amen? At minsan, pero mga iba, ang paghahanap buhay nila, hindi lang para sa kanilang pangangailangan. May kasama ding pride. Yung mga iba kasi, di mo naman masisisi, tayong lahat, karanasan natin yan. Pag umangat tayo sa buhay, napakasarap din po sa ating feeling. Aminin niyo po. Amen? Aminin din natin. Hindi po magandang karanasan ng mahirap ka. Amen? Masarap na karanasan yung umaangat ka sa buhay, yung meron kang pera. At napakasarap din sa feeling pag naiinggit ang ibang tao sa iyo. Amen? Yes. Aminin po natin yan. Na pag meron kang gadget, cellphone, ang sarap ng feeling dahil naiinggit ang mga kaibigan mo. Ang sarap po sa feeling pag napagawa mo yung bahay mo, maririnig mo sa mga tao, wow, ang ganda naman ng bahay mo. Napapabilib mo sila. Ang ganda sa ating nararamdaman. Pag maganda ang ating sasakyan, napapadaan, tapos mapapatingin ng ibang tao. It is true that you can impress people with your wealth, with your high status. But please do not forget this. You will never impress God with your wealth and with your successes in this world. Maaaring mapapabilib mo ang ibang tao sa makakamtan mo dito sa mundo. Pero hindi ang Diyos. Mapapabilib mo siya sa iyong mga naipon na kayamanan at pera. At a very important question is this. Kung makakaharap ko ang Diyos ngayon, ano kaya ang itsura niya? Nakasimangot o nakangiti? Paano mo mapapangiti ang Diyos? Unahin mo na mahalin siya. Buong isip, buong puso, buong lakas, at mahalin mo yung mga minamahal ng Diyos. Amen? You become happy, healthy, and holy by being with God daily.